your beloved Boss Mike Cervera. Tirada si Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos ang pagtanggi umano ni VP Sara sa tangkang people power ng ilang retired military officers. Nako. Tila nawawala raw sa wisyo ang bise kapag wala nag-script sa harap ng camera. Ayun na nga, totoo yan. 'Di ba? Oh, nawawala daw sa wisyo si Sara Duterte kapag walang script. Bobo nga, 'di ba? Ganun kabobo si Sara Duterte. Hindi makapagsalita 'yon ng hindi gagawa ng script. Yung bang galing sa utak niya, mga kababayan, malabo 'yun. Kaya laging mga kababayan, laging lutang, 'di ba? Hindi alam kung ano 'yung sinasabi. Kaya yung mga sagot minsan, mga kababayan, ang layo sa tanong . Yung sagot malayo, mga kababayan, sa tanong. Ganun si Sara Duterte kapag walang script. Siyempre, napapansin yan, lalo na ang Malacanang, di ba? Siyempre, yung mga yan nakaantabay din sa mga sasabihin yan ni Sara Duterte, di ba? Kasi kailangan nilang sagutin. Hindi katulad dati, nagmumukhang matalino si Sara Duterte dahil hindi sinasagot. Natandaan niyo yan? Noon, mga kababayan ko, nung wala pa ang Attorney Claire Castro, hinahayaan lang ng Malacanang, sige, magsalita ka lang ng magsalita. Ang feeling ng mga tao, matalino si Sara. Akala nila magaling, mahusay. Kasi hindi sinasagot di ba? Pero ngayon, mga kababayan, dahil nagkaroon ng Attorney Claire Castro, lumabas yung totoo. Dahil nasasagot na ang lahat ng mga banat ng mga Duterte, mula sa ama na si Digong, kay Pulong, kay Sara, kay Baste, lahat yan, mga kababayan, nasasagot na ho ng rekta ni Attorney Claire Castro. Kaya nalalaman ng tao yung katotohanan. 'Di ba? Maninimbang pakikinggan si Sara, pakikinggan si Digong, si Sara Duterte, si Pulong Duterte, si Baste Duterte, pakikinggan si Attorney Claire Castro. Maninimbang sila, pagbabangga-banggain, 'di ba? Di ba, no? Iba mag-select. Siyempre! Alangan naman na piliin mo yung habang salita na salita, gumaganon. Di ba, mga kababayan ko? So yun. Kaya yung mga tao, tingnan nyo, ang daming naliwanagan. Kaya yung mga DDS, troll na lang ang mga natitira. Yung mga DDS, sino ang mga natitira na lang? Yung mga bobo, yung nuknukan ng mga bobo at tanga. Di ba? Di ba, mga kababayan? Yung mga bobo, mga tanga. Di ba? Sabi ni DDS dig na, pansinin naman natin. Ilan na lang kayo? Sabi rito, sino? Si Claire mo na baliw? Di ba ang baliw si Sara? Si Sara ang baliw. Kita mo kung anong pinaggagawa. Kaya kayo mga tatanga-tanga, nasasabihan kayo mga bobo, tanga, mga mangmang. Di ba digna? Baliktad yung paningin nyo . Yung matalino sa inyo, baliw, bobo. Yung matalino, masipag, bangag sa inyo. Pero, yung mga totoo na mga bangag tulad ni Digong, ni Pulong, umiiyot, ng mga pokpok. Matino pa ba kayo? Yun yung hinahangaan nyo? Yung maniniyot ng pokpok? Yung alin? Bakla. Sino? Si Baste. Ginawa pang tulay si Ellen Adarna. Para Hopya kanino? Kay Derek Ramsey. Si Sara, na hindi alam kung ano sinasabi niya. Minsan nagmumura. Minsan tawa ng tawa. Baliktad talaga utak ng mga putang ina nyo. Hindi na, alam nyo kayong mga DDS, talaga naman pinakikinggan yung dalangin ng mga loyalista. Bakit? Paubos na kayo. Biruin nyo, kayo, dig na makinig ka.
O, ano nangyari? Hiniling nyo magkalindol. Sabay-sabay na kayong mamatay. Okay, tamo, dinidinig yung panalangin. May bonus pa. Di ba? Susunugin pa kayong buhay. Ganyan, ganyan ang nangyayari sa inyo. Hindi ba naman kayong mga tanga, mga baliw, mga uto-uto? Ha? Maniwala kayo sa Duterte, tapos mahihiling kayo na magkalindol sana at sabay-sabay na kayong mamatay. Tapos nung lumindol, nag-iiyakan kayo, tapos hihingi kayo ng tulong kay Pangulong Bongbong. Mga ulol, mga bobo. O eto na, makipakinggan ninyo. Kung may walang hiyamang tinutukoy si Vice President Sara Duterte, ito ay hindi ang Pangulo, Tingnan kundi mo. ang mismong pamilya. Tignan mo yung itsura, baliw na baliw, oh. Ano sabi? Kung meron man daw, eto na. Ang bise kapag wala ng script sa harap ng camera. Correct. Yan yung baliw. Kung may walang hiyamang tinutukoy si Vice President Sara Duterte, ito ay hindi ang Pangulo, kundi ang mismong pamilya ni VP Sara. Kita nyo mga kababayan ko. Ano kayo ngayon? Wala nga kayong maiporma kay UC Claire ayun yung banat niya. Kung meron mang baliw na tinutukoy si Sara Duterte, walang iba kundi yung pamilya mo, Sara Duterte. Pare-parehas kayo. Ulong, di ba? Maniniyot ng pokpok. Sara Duterte, hindi mo alam kung anong gusto, lalaki o babae. Di ba, mga kababayan, minsan nagpapanggap daw na bodyguard yung kanyang kulasisi, sabi sa social media. Di ba, mga kababayan? Ang daming mga naglalabasan dyan. Ano pa? Minsan daw, mga kababayan, basketball player. Minsan naman, sundalong babae. Grabe, no? Ganyan ang chismis sa kanya sa social media. Pero may mga resibong pinapakita. Di ba? May resibo nasa na yung dig na. Nawala na, ayaw na, hindi na kinaya. Di ba? Nawala na. Eto na. Ayon sa Malacanang, muling sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang tirada ng bise na bilang constitutional successor, wala raw sa kamay niya ang panimula ng isang revolusyon laban sa administrasyon dahil wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung position. Hindi gusto. Unggoy! Atat na atat ka nga di ba? Ang dami mo ang sinabi. Kahit sa daig, sinabi mo yan na gusto mo nang palitan si Digong Di ba? Di ba? Erwin Valera. Sinungaling. Napakasinungaling nito mga kababayan. Tuloy. Ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Walang hiya pa talaga mga kababayan. Anong walang hiya yung ginagawa niya serbisyo sa bayan? Sara? Yung ginagawa niyang pagtulong sa mga kababayan mo dyan sa Mindanao? Yung ba ang walang hiya? Yung magtuloy ng mga proyekto na mga iniwan ng tatay mong putang inang mamamatay tao? Yung ba yung walang hiya mga kababayan ko? Kita nyo mga kababayan ngayon, diyan sa may, sa South Luzon mga kababayan. Nagpapasalamat sila kay Pangulong Bongbong Marcos dahil yung iniwan ng tatay mo na inumpisahan lang kakapranggot, ngayon ay tuloy-tuloy ng ginagawa. Okay, tamo? Di ka na nahiya? Ang kapal talaga ng mukha mong hayop ka, hindi lang malapad. Di ba? Walang hiya, mga kababayan. Mga bobo lang maniniwala rito na kagaya niya Sa totoo lang, bobo ang maniniwala kay Sara, na kagaya niya. Pares kayo magkakasamang mga bobo. Mga hinampil. Di ba? buwalta ni Castro bukod sa walang mod. Kita mo naman, ganda ni UC Claire. UC Claire yan, mga kababayan, Nawawala raw sa wisyo ang vice-presidente kapag wala ng script sa harap ng kamera. That word,
Oh. from the Vice President. Oh. Sabi sa inyo mga clear, pag walang script ito, Oh. lumalabas ang tunay na ugali. Correct! Pag walang script, si Sara Duterte, bobo, kitang-kita kabobohan. Nagme-meltdown. Nagme-meltdown. Meltdown, di ba? Meltdown si Sara Buday. Kung ano-ano na lang lumalabas sa bunganga niya. Sino? Type mo, Boss Mike, no? Sino? Sino type ko? Oy, ayusin mo yung tanong, Benji Bernardo, ha? Sino type ko? Oh, ngayon, mga kababayan ko, totoo naman, di ba? Nagme-meltdown. Oo, Maring Gina, replay tayo, Maring Gina, ha? Replay tayo. Oo. Tuloy. Bastos at walang galang kung ituring ng tagapagsalita ng palasyo ang vice-presidente. Totoo naman, mga kababayan, bastos! Walang galang! Ano ba naman ang aasahan nyo sa isang Duterte? Tanungin ko sa inyo, mga kababayan. Seryosong tanong ito. Kayong mga DDS, mga DDS Pinklawan, loyalista. Tanungin ko kayo, sino ba sa pamilyang Duterte ang magalang? Sige nga, pakisagot nga ho, mga kababayan. Sino sa pamilyang Duterte ang magalang, Aber? Mula kay Digong hanggang kay Kitty. Sige nga ho. Meron bang magalang sa kanila? Di ba, mga kababayan? Limuel naman ngayon ka lang dumating, hindi ka pa magpayanig. Meron ba? Mga kababayan, meron? Sige nga, pakisabi nga kung meron. Si Bongo daw. Chismis lang na anak ni Digong yun. Sino? Meron? Kanina ka pa pala nandyan di magpayanig ka na. Di ba? Hindi, yung mga binibiro ko mga kababayan, mga tropa yan, tropa, Tsaka na natin bibiruin si Ani Domingo. Pag close na natin, wala, mga kababayan, ni isa sa pamilyang Duterte, walang magalang. Puro mga bastos. Puro walang mga modo. Ang papangit ng mga ugali. Sing papangit ng mga vlogger nila. Hindi, totoo. Walang biro, mga kababayan. Sabi ko sa inyo pangkape lang para manginig. Yung mga ganyan, mga tropa yan, mga nabibiro natin. Ang hindi nga natin nabibiro dito, ayan, nawala na si Jojo Chavez. Sino pa? Si Laila Colin. Wala na, mga kababayan, tuloy natin, tuloy. Thank you, Boss Limuel, Pinuna rin ni Castro ang Independence Day speech ni VP Sara kung saan sinabi nitong hindi lang sa dayuhan nakikitil ang kalayaan ng isang bansa, kundi sa mga lider na ginagawang pribadong negosyo ang serbisyo publiko. Correct. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Ay, di ba gawain mo yun? Di ba? Di ba gawain ni Sara Duterte yung malasindikato na pagnanakaw sa kaban ng bayan? Sino ba ang may Mary Grace Piatos? Mga kababayan, kailangan natin itong liwanagin. Sino, si Mary Grace Piatos? Sino si Kokoy Villamin? Sino si Chippy McDonald? Sino yung mga yon? Marami pang ibang pangalan. Di ba yun negosyong sindikato sa gobyerno, ginawa mong negosyo at sinindikato mo ang kwarta ng taong bayan. Parehas kayo ni Martin Romualdez na dalawa. Kaya nga noon pa magkasama na kayong dalawang hayop kayo Di ba, mga kababayan? Wala silang pinagkaiba ni Martin, parehas sila. Dati silang magkasama
Dati na sila siguro na nag-uusap kung paano magnakaw ng pera eh. Oh. Ngayon ibubuntong ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, siya lang ang tangi, bukod tangi, mula mga kababayan, nang naluklok silang dalawa bilang presidente at vice-presidente, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nabubukod tangi na nagsiservisyo sa tao, nagtatrabaho, at talaga naman hindi matawaran ang kasipagan para tayo ay lahat maserbisyohan. Diba, mga kababayan ko? Eto, walang ginawa mga kababayan. Nasaan ka? Tuwing may bagyo, tumatakas ka. Imbis na tulungan mo yung mga kababayan mo, anong ginawa mo? Tumatakas ka, buong pamilya mo, dala-dala mo. Papunta kayo manonood ng concert ni Katy Perry. Diba? Kita nyo mga kababayan, yung ba yung may pagmamahal sa bayan? Yung habang bumabagyo, umiis ka po. Ayaw ng responsibilidad. Anong ginawa nila, mga kababayan ko? Nanood ng concert ni Katy Perry, mga kababayan. At Taylor Swift pala. Idol ko kasi yun, si Katy Perry. Si Taylor Swift pala. Idol ni Sarah yon, si Taylor Swift. Buti na lang nandito si Pachuchay at si Arnold Lopez. Ano na ginawa nila? Anong ginawa nila, Miss Au? 'Di ba nagpalabas sila ng ng mga lumang-luma na magbibigay daw ng mga ayo-ayuda para mapagtakpan dahil nag-viral na si Sara Duterte lumabas ng bansa habang bumabagyo. Anong pinalabas nila? Natandaan niyo yun? Nagpalabas na naman sila ng fake news. Namigay daw kuno ng mga kung ano-ano. Yung mga litrato. Yung mga video na nilabas nila. Ano nangyari? Peke. Hindi totoo. Para lang mapagtakpan si Sara Duterte sa pag-iwan niya sa mga Pilipino habang kasagsagan na nalulunod, namamatay sa tubig ulan, sa baha, sa bagyo, ang marami nating kababayan. Diba? Ganon, walang niya. Ano pinagsasabi mo? Every peso stolen from the people's treasury Basahin mo! steals a child's freedom from hunger. Basahin mo! Diba? Yan, mag-script ka para hindi ka mamali. Mali-mali yan sinasabi mo. Paano natin malalaman na tao sa puso yung sinasabi? Mga kababayan, nakita nyo ang Pangulong Bongbong Marcos pag nagsalita. Bakit? Bakit tuloy-tuloy? Kasi mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, galing sa puso yun. Galing sa isip, lalabas sa bibig. Si Sara Duterte, galing ito sa pepe. Mga kababayan, magkaiba yun. Si Pangulong Bongbong, ulitin ko, galing sa puso, galing sa isip, lalabas sa bibig. Si Sara Duterte, galing sa pepe, lalabas sa bibig. Diba? Diba? Kaya, wala na ito. It steals a student Department of Education. education. Every ghost project is a classroom never built, ayon sa BICE na dating kalihim ng Department of Education. Komento ng palasyo, bakit magsasalita si VP Sara tungkol sa korupsyon at soberanya kung hindi nga nito maipaliwanag ang usapin ng confidential funds na isa sa rason kung bakit may impeachment trial siya. Correct. Kita mo, butata ka na naman. Ang dami mong binabanggit, dami mong sinasabi. Hindi mo nga masagot yung confidential fund mo. Hindi mo nga masagot yung mga kaso mo. Na inaakusa sa'yo, na ngayon inasaan sa Senado na. At meron kang kakaharapin na impeachment trial. Ngayon,
magkakatanungan yan. Dadalo ka ron. Kailangan mong dumalo. Para ipagtanggol yung sarili mo. Baka naman mamaya, ang mangyayari, hindi ka na naman magpakita. Gagamitin mo na naman yung bayarang mga binayaran mo na mga abogado. Di ba mga kababayan? Tuloy. Pakita mo sa taong bayan, hindi ka korap. Correct. Pakita mo. Ipakita mo yung mga resibo mo tama Tama. para hindi ka na pagbibintangang lustay. Correct. Para hindi ka na pagbibintang lustay, Sara. Si Attorney Gleb, simpleng-simple yung mga banat pero baon na baon no? Oo nga, Sara. Ano pang hinihintay mo? Pakita mo! Ipakita mo yung mga resibo mo na hindi gawa-gawa para hindi ka nasasabihang lustay. Di ba? Tagal-tagal mo na sinasabi ang naglulustay ka ng pondo ng bayan tapos hindi mo sinasagot. Puro ka technicalities. Dagdag ni Castro, it's your time to shine, VP. Maglapag na raw sana ng resibo ang vice-presidente para patunayan ang kanyang mga salita at baliktarin ang paratang na naglulustay umano ito ng pera ng bayan. Correct. Kung wala Diba mga kababayan? nang ebidensyang maipakita si VP at wala pa raw itong modo at paggalang sa presidente, sino raw kaya talaga ang walang hiya? Kita nyo? Tapos ka ngayon. Utas ka kay Attorney Claire. Sino ang totoong walang hiya ngayon? Di ikaw na hindi ka makapagpakita ng resibo, na puro ka batikos na walang ebidensya. Yari ka ngayon, At wala pa raw itong modo at paggalang sa presidente, sino raw kaya talaga ang walang hiya? Di ba? Wala kang paggalang sa presidente kasi minumura mo. Bobo ka. Putang ina mo, Sara. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!